Mga kaibigan, ngayon ay may ituturo ako sa inyo. Pasensya na po at sa dito nga sa Japan ngayon ay mainit talaga ang panahon. Kaya ito lang ang suot ko, na kamisita lang ako. At may ituturo ako sa inyo ngayon na ito po ay importante sa lalo pa sa mga mahilig mag-fishing. Minsan kasi ay hindi maiwasan natin yung mga trouble natin sa habang nagpipishing tayo, kaya ay nasira yung mga gamit natin habang tayo nagpipishing. So lalo pa kung malayo yung pinunta natin doon, tapos pagdating natin doon ilang minuto pa lang nasira na yung gamit natin. So ang maganda po dyan mga kaibigan, pagka ganyan, wag po tayong halimbawa yung rod po natin, kasi ako pagka umaalis ako, nagpupunta ako ng fishing, hindi ako nagdadala ng isang rod lang. Mga 3-4 talaga yung rod na ginagamit ko. Kasi ang palaging nasa isip ko pagka ako'y nasiraan or nabali o hindi mo inaasahan, may pampalit ako. So kasi kung isa lang yung dala mo, kung minsan paano kung nasira at tapos hindi mo maayos, uuwi ka nang wala sa oras. So sayang, lalo kung malayo pa yung pinuntahan mo. So sa mga ganun mga kaibigan, nasira yung mga rod natin, mga gamit natin, huwag nating itapon kasi sayang. Kasi ako hindi ko tinatapon yung mga sira ng mga gamit ko, kasi dinadala ko sa bahay. Tapos kung minsan kung malaki na yung sira, dinidismantle ko, tapos kinukuha ko yung mga pyesa, yung mga gamit. Halimbawa sa isang rod, halimbawa yung rod, itong rod pag nasira o kaya itong dulo is nabali, hindi ko tinatapon itong dulo kasi importante po ito. Mahirap kasing hanapin itong dulo na to. Ito yung guide sa dulo. Pag nabali dito ganyan, sa akin kinukuha ko, tapos dinadala ko sa bahay. Tapos itong mga guide naman, itong ganito, hindi ko pagka sira na, ayaw ko na sa ride, sa rod dito sa guide niya, kinukuha ko lahat yan bago ko itapon ng rod. Kasi sayang, darating kasi ang oras na magiging kailangan mo ito pagka nasira yung ibang gamit mo. So dito mga kaibigan, kasi may kaibigan ako na hindi niya alam kung paano ayusin, kasi yung guide niya dito is naputol, tapos nakuha na. So siyempre kailangan palitan dito yan mga kaibigan. Dapat kasi may isang ganito dito. Yan po mga kaibigan, may isang ganito dito, kaso naputol daw. So hindi niya alam kung paano niya mapapalitan to, kasi siyempre hindi mo naman ilalagay dito yan hindi naman magkakasya kasi maraming guide dito. So tuturuan ko kay mga kaibigan na kung paano ito papalitan, kung paano malalagyan ito. Tapos may isa pa dito na sa kaibigan ko rin, na nawala po, nabali po yung dulo niya. Sabi ko, wag mong itapon, dalhin mo dito sa akin para ayusin ko. So wala namang problema itong mga guide niya. So ito lang ang problema niya, yung dulo, tapos kailangan may isang guide pa dito siya. Yan, pero wala na, kasi hindi niya namalayan kung saan nahulog yung guide. So tuturuan ko kay mga kaibigan kung paano ito aayusin. At hindi matagal na patuyuin, talagang saglit lang. Paglagay mo, magagamit mo na kaagad. So tuturuan ko kayo, at mga kaibigan, ang video na ito ay tapusin po ninyo ng panood. Wag ninyong
kakalahati lang kasi importante ito lalo sa mga nagpipishing at lalo sa mga beginner magfishing. Pag beginner ka talaga, madalas talaga pag nagkamali ka kasi ng tapon, yung dulo madalas po na napuputol dito yung dulo. Kasi nga beginner, lalo pa kung pagtapon mo hindi mo nakita nagsabit pala dito yung linya mo. Pagtapon mo ng hagis mo ng ganon, sigurado putol. Pag hindi ito naputol, kung matibay ito, hindi naputol, sigurado yung linya nyo mapuputol. So lahat na gamit nyo magtitilapon po sa tubig. So kung malalim yun, hindi na ninyo makukuha. So very careful po tayo pag tayo gumagamit tayo, lalo nagtatapon tayo sa tubig ng ng sabiki natin. So ngayon ididemo ko sa inyo kung paano ayusin ito, paano palitan ng mga ito. So ito mga kaibigan, kasi madali lang ito, kasi dulo lang, tapos itong isang guide natin. So madali lang natin ito palitan. Pero itong isa, kasi hindi mo mapapalitan ito dito kasi sa una-una, hanggang hindi mo kunin ito lahat. So paano mo makukuha ito nang hindi masisira? Kasi pagka nagkamali ka, masisira itong mga guide, wala na, sira na. Ayan, kaya kung kayo may mga luma na mga rod, tapos ayaw na ninyo, yung mga guide kunin ninyo lahat, tapos iipunin nyo, pagdating ng oras maging kailangan ninyo. Di ho ba mga kaibigan? At ipapakita ko sa inyo yung mga gamit ko pang paano. Ayan mga kaibigan, yung mga gamit ko. Ito yung mga luma ko, mga pinaglumaan na hindi ko tinatapon. Yan po. Yan siya yung mga guide. Ito po yung mga dulo niya. Yan. Yan. Tapos ito naman yung mga guide. Sari-sari po ang size niyan. Yan po. So hahanap tayo ng ka-size niya. Pero pag wala tayong makitang ka-size, hindi natin maayos. Yan po ang mga gamit ko. Yan. Yan po. Magulo na yung ibang gamit ko. Pasensya na kayo. Ayan. So ididemo ko sa inyo ngayon kung paano ayusin yun. So ito mga kaibigan, kung tingnan yung mabuti, yung gagawin ko, gagamit tayo ng salamin. Kasi gabi kasi ngayon dito, kaya tulog yung mga bata, kaya pinapatulog muna para hindi tayo ma-istorbo. Yeah, ito mga kaibigan, para makuha natin ito, ang gagawin natin, ito muna yung kukunin natin. Ang tanong, paano natin ito makuha? Kasi siyempre matigas ito, di ba? Kasi dulo nga, nakadikit din ito. So may ideya tayo dyan. Ang gamit lang natin itong lighter. Yan o. Yan mga kaibigan o. Susunugin lang natin ng konti. Yan. Tapos makuha na natin yan. Pero iingatan po ninyo na hindi ito masunog ito. Kasi ito parang plastic ito. So dito lang talaga siya o. Makikita ninyo. Wag dito. At saka ingatan din ninyo itong rod na masunog. Konti lang talaga. Kita ninyo no na konti lang yung ano ko, tapos tapos hinila ko, bumalik, tumigas tuloy ulit. Ayun. Nakuha, di ba? So pag nakuha ninyo itong dulo, ang mangyayari, makukuha niyo na rin itong mga guide. Yan o. Itong guide. Ito. Kasi itong dalawa, hindi ito nakadikit. So ito na namang isa, hindi mo na naman ito makuha. Hindi mo naman makuha, di ba?
So ang gagawin mo naman, dahan-dahan lang. Ang ginawa ko kasi may itong kutsilyo na ano, ganyan, gaganyanin mo lang oh. Dahan-dahan, tapos iikot-ikot mo. Tapos ganyan. Huwag mong lalakasan kasi masisira ito. Dahan-dahan lang, pikot-ikot. Wag magmadali. Yan po. Malapit na siya makuha oh. Yan oh. Yun nakuha na siya, di ba? Nakuha na siya, di ba? Yan. Huwag ninyong lakasan masyado kasi masisira ito. So dahan-dahan lang talaga. Yan po, nakuha natin. So kasi dito yung problema natin, wala siyang guide dito. Yun ang hahanapan natin. Ayan. Hanapan natin dito sa mga gamit ko. Sikip. Ayaw ko masya. Hanap tayo. Ito pwede na. Maluwag-luwag lang ng konti pero simple lalagyan natin ng pampadikit. Yun. Yan. Ang pampadikit marami kasing klase ito. Pero dito kasi sa Japan ito pinakamabilis ito. Paglagay mo, kailangan ilagay mo na itong guide kasi lalo pag mahangin, 1 minuto lang hindi matigas na siya. 1 minuto lang matigas na siya. Pag ano mo nga, halimbawa paglagay mo tapos maayos mo ito, gamit mo na kaagad, instant. Sabi ko sa inyo, instant na maggamit nyo. Tapos mayroon din kasi ako na itong ganito, instant din. Ito ay susunugin mo tapos pag naglosaw na siya, ano mo paikot. Matibay, instant din siya. Yan. So saan kaya gagamitin natin? Itong pula. Ayan. Ito kasi may bawas na nagamit na. Tingnan niyo mabuti mga kaibigan ang gagawin ko. Ito, susunugin lang din ng lighter. Yan. Yan po. Yan. Yan. Tapos bilisan mo. Tapos gaganon yung piikot. Yan. Naku. Tumigas na. Naku. Patay tayo. Yun. Pantay na. Ang ano natin kaibigan, kailangan pantay siya doon sa ganito nyo. Tapos itong guide. Kaya mas para malinis yung tingnan natin. Pero nakita ninyo may puti na medyo natira noong pampadikit. Tingnan nyo. Matigas na siya, di ba? Yan. O tingnan nyo, hindi na siya magalaw-galaw, di ba? Instant yun, napakabilis yun. Kaya kahit kayo namimingwit, nasira, tapos kailangan ninyong pampadikit, paglagay niyo, gamit nyo kaagad yun. Magagamit nyo kaagad yun. Tapos, ito namang pangalawa yung lalagyan natin. Yan. Di ba mga kaibigan? Yan. Yan. Ganyan. Lalagay natin. So, ito, susunugin lang din. Pasensya po, wala tayong taga-video ngayon. Yan, susunugin lang natin. Yan, bilisan natin. Yan. Nahulog. Yan natin. Yan. Yan mga kaibigan.
kaibigan. Makita natin. Tumigas na. Diba? Tigas na. Tingnan niya. Tingnan niyo, hindi na magalaw siya. Diba? Instant siya. So dito naman tayo, kasi itong dalawa wala na, hindi na pinapadikit. Yan. Hindi na ito kasi pinapadikit. Yan. Ito. Yan. Yan siya. Hindi na kasi ito. Open kasi ito eh. Yan o. Hindi ito pinapadikit. Ayan. Ayan. Tapos yan. Yan. Tapos, yung dulo na natin ang ilalagay. Yan o. Yan. Yan. So, ang gagawin natin dito sa sa dulo, yan. Medyo linisan din muna natin linisan muna natin ng konti. Yan. Yan. Para hindi sumikip doon. Yan. Yan. Ito, tingnan nyo. Iniinit lang natin to ha. Kasi pag ininit mo, naglulusaw na ito. Yan. Yan. Yan po. Pag lusaw, iganon mo lang. Tapos ito, ipasok mo. Yus. Matigas na. Yan po mga kaibigan. At yung mga nagtira-tira dito sa tabi-tabi, medyo kunin lang natin para makinis. Ayan. O, tingnan mo, hindi na mag-ikot. Matibay na siya. Pwede mo siya magamit. Hindi na makuha. Ayan. O, diba? Simple lang mga kaibigan, diba? Pero kahit anong simple, kung hindi mo alam gawin, hindi mo talaga magagawa. Di ba? Yan o. Magagamit mo na. Simple lang. Ganun lang. Basta pag nasira, wag itapon. Pag naputol yung dulo, kasi halos karamihan, may nakikita ko doon sa fishing area na minsan ay ginagamit nila kahit wala na yung dulo. Pero mas maganda kasi kung kumpleto, kasi match yung paglaro ng natin, yung rod natin, lalo pag nakakuha tayo, di ba, yung gaganyan siya oh. Yan, pagka hinihila kasi ng isda ito, gaganyan yung tendency niya. So naglalaro itong kwan. Pero kung hindi po, yung iba kasi nakita ko dito putol yung ganyan oh, matigas na ho yan. Hindi kasi kumpleto yung kwan, kasi sukat talaga siya yung pag ganyan niya oh. Yan. Sukat talaga yan. Yan. Tamang-tama yan. At sukat yan kung ilang kilong isda ang kaya niya. Gaano kalaking isda ang kaya niya. Yan. Yan po mga kaibigan. Sana may matutunan kayo. Diba? At itong isa rin ayusin natin yan. Ang problema lang nito pag ganyan po, halimbawa, may nabali dito sa gitna. Ganun din ang gawin ninyo. Kunin din ninyo itong mga guide. Kunin lang din ninyo yan hanggang maabot ninyo kung saan nyo may bali. Tapos, ang gawin ninyo, buksan po ninyo dito. Ito. Kasi ito may bubuksan lang ninyo ito. Yan.
matigas to. Matigas yata to. So, ang ano, buksan ng natin ito kasi may buksanan ito. Ito katulad nito. Yan o, yan o. Yan. Yan. Pag nabuksan yan, tapos kunin niyo yung mga guide, mahuhulog na dito yung lahat ng mga ano, dugtong-dugtong niya na rad. Tapos doon na ninyo palitan. Kaya nga yung ginagawa ko kasi nga, halimbawa, pag may nabali, yung mga sira ko na mga ano, hindi ko tinatapon. Kasi pagka may gamit ako na kailangan kong palitan, halimbawa may nabali ako. So may mga, pero kailangan mag-match din yung laki niya. Hindi mo rin pwedeng palitan siya ng maliit na mas malaki. Hindi rin. Kasi hindi nga ma-match lahat yun. Kasi ito, mula sa malaki, palit ng palit hanggang dulo. Yan. At tapos yung dulo, itong mahirap hanapin. Yan. Kasi maliit kasi ito. Ito madalas kasi ang nababali. So pag mayroon ka nito, itago mo. Yan. Itong dulo na to. Yan. Yan. Sana po may man natutunan kayo sa ngayon oras. So ito rin na gagawin natin. So kasi hindi mo makuha yung dulo doon yung naghulog kasi wala kasi pag wala kasing dulo yun ang tendency mahuhulog siya sa loob. So ganunin mo lang, yan, babalik ta rin mo, yan o, yan makikita mo, yan makikita mo. So hahanap tayo ng kamats dito na saan kaya? Tingnan natin. Malaki kasi ito eh. Wala. Maluwag. Ito. Ayun mga kaibigan, no. Mayroon. So itong dulo malanganin, sikip, ayaw masikip. So malaki kasi itong dulo. Yan, hanap tayo. Ito malanganin din. Ito malaki-laki. Ayun mga kaibigan, kumasya. Di ba? Alam niyo mga kaibigan, ang mahal kasi ng mga rad dito sa Japan. Yan po mga kaibigan, di ba? Magiging tapos ito na lang yung papadikit natin. Yan. Linisin muna natin guro-guro yung kasi mga ano dating padikit siya. Hindi siguro maganda yung pampadikit niya kaya ito. Yan po. So ang gagawin naman natin ulit pares ng dati. Ito. Natin. Aray ko. Wah! Dumikit sa daliri ko. Natanggal. Patay. Sakit. Napiti pa. Mga kaibigan.
matigas na, hindi na pwede. Kunin natin. Grabe, napaso ako. Yan o. Yan o, napaso. Dumikit. Hindi tayo magagawa. Kaya pag hindi pa ninyo pinanood to, napaso na ako ha. Para lang may matutunan kayo. Yan. Maikli na kasi kaya pero sayang naman kasi. Yan. Pinitin natin ulit. Yan. Yan. Uy, yala. Lumusot. Mahirap ito walang taga-video. Yan. Pwede pa. Ayun, malambot pa. Ayan mga kaibigan. Ayun, pumasok pa. Kasi ang bilis niya magtigas kaya. Yan, di ba? Di ba may sobra? Yan, kasi marami yung nailagay natin. So, kukunin natin parang plastic lang kasi ito. Yan. 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 Solve na. Pwede nang gamitin. Ngayon na. Pwede mo nang gamitin, di ba? Solve na, solve na. Ayos na, ayos na. Kung dito kayo sa Japan, pumupunta kayo dito sa Numaso, gusto nyo ibigay ko sa inyo to. Yan. Yan, mga kaibigan. Ay, ano pa kaya? Ano pang gusto nyong malaman? Siya nga pala mga kaibigan kasi may mga nagre-request din sa atin kuminsan kung paano magdugtong ng nylon ng mga linya ba natin. Yan. So, tuturuan ko kayo ngayon. Yan. Dali. Ayan. Gunting natin. Halimbawa po, magdugtong tayo ng nylon. Ito ang gawin natin. Yan lang. Mga kaibigan, tingnan nyo mabuti. Ipakross natin. Tapos, ito siya, di ba? Yan Yan. Tapos ito, dahil ito yon, ito siya. Tapos, hahawakan natin dito. Tapos ito naman siya, di ba? Yan, yung dito. Ang dulo nito, ibabalik natin pa ganyan. Tapos ito, ang dulo niya, ito. Hahawakan natin. Tingnan nyo mabuti. Tapos, iikot natin papunta sa ilalim. Yan. Tapos iikot pa ilalim, tapos paikot ng paatras, hindi pa banti ha, paatras ng paatras. Yan po mga kaibigan. Yan na siya. Yan na siya, di ba? Yan na. Ito, tapos ito yung dulo, tapos ito naman ay ito na yung dulo niya. Ito yung dulo nito, itong pinaikot natin paikot. Tapos nakikita po ninyo, 'di ba yung ito may pinabalik natin, tapos ay
ipapasok natin ito ang dulo dito. Yan. Yan po. Yan. Yan. Pinasok na natin, di ba? Tapos ngayon, ihilahin natin parehas. Yan. Tapos, kung medyo may yan, pwedeng sabayin natin yung isama yung dulo. Tapos yan. Yan po mga kaibigan. Nakita natin yung pagdugtong. Yan. Kahit anong mangyari, hindi po yan magtatakbo. Yan. Yan. Kahit anong mangyari, hindi po mangyari. Maano yan. Nakuha po natin. So, kung paano naman magtali sa sa hook sa taga natin. Ito. Kung paano din magtali dito sa hook natin, yan di ba? Sa taga. Yan. Tingnan niyo mabuti, ha. Ayan po. Ito ganyan po. Yan. Ganyan ang gagawin natin. Yan po. Yan. Tapos, ipitin natin siya dito. Yan. Ipitin natin para hindi ano siya. Ganun, Yan. Tapos, iikot natin din pababa. Parehas yung kanina. Paatras. Paatras yung paglagay natin. Hindi pabanti, ha. Paatras ng paatras. Yan mga 6 na ikot. 5, 6 hanggang kayo. Kung sa ilan ang gusto nyo hanggang 7. Yan. Yan po. Tapos, pag dating itong dulo, di ba mayroon parehas din yung kanina na ipapasok mo rin yung dulo. Ganyan, Yan, dito. Yan. Papasok mo yan dito sa dulo. Tapos, hihilahin mo po ito. Paano ba? Mahirap nang walang nagbibideo. Pasensya na kayo. Pagtyagaan nyo na lang. Yan, hihilahin ninyo. Yan. Yan ang mangyayari. Pagka hinila ninyo, yan yan. Yan. Yan po. Diba? So, yung iba kasi, kinakagat dito, ganyan. Tapos hilahin ay delikado yun. Baka may sumabit sa sa bibig ninyo. Kaya delikado. Kaya kung may ano kayo, may plier kayo, yan, ganyan, mas maigi na yun ang panghila natin talaga dito, yan. Yan, yun talagang tama na panghila natin. Yan, di ba? Tapos, para hindi maano ito, hindi sagabal, yan. Yan. Yan po. Yan. Malinis. May iba-iba kasi ang klase ng taga natin. Mayroon din kasi yung taga na may butas sa gitna. So, iba-iba yung pamamaraan doon kung paano maglagay.
Yung yung iba 'di ba may butas sa may butas sa gitna 'di ba? Yan. Yan. Hindi ko ayan po. Pero ito kasi ginagamit ko sa yung tachiwo, yung espada o dito kasi sa Japan ang tawag doon ay tachiwo, yung il siya na puti na pag sa amin kasi sa probinsya namin liwit ang tawag doon, hindi ko na alam kung insakto sa Tagalog noon. Pero pinakakilala siya sa salitang espada. Ito ang pagtali naman dito. Yan. Pag ganitong mga may butas yan. Yan, ganito naman ang ginagawa ko. Una, dito ipapasok ko sa butas. Yan. Tapos pag ibabalik ko siya, yan mga kaibigan tapos hahawakan mo dito. Yan. Yan. Tapos iikot mo parehas din yung pagtali doon kanina. Yan. Yan. Iikot mo. Paatras yung pag-ikot. Palaging paatras yung pag-ikot natin. Hindi pabante. Yan. Tapos ipapasok din natin siya ulit doon sa yun yun. Yan. Yan. Yan, ipapasok natin ulit. Di ba? Yan pinasok natin ulit. Tapos hihilahin mo siya dito. Yan. Tapos yan. Napakatibay mga kaibigan nakikita ninyo yan. Kasi dapat mong ipasok dito sa loob muna para yung tuwid yung pagtingin ng hindi ba ganun yung itong nylon parang tuwid siya. Yan. Tapos yan. Yan po mga kaibigan. Yan. Dalawa na ito. Yan. Ito yung may butas, ito yung walang butas kanina. Tapos ito kung paano magdugtong. Ayan po mga kaibigan. Ayan, paano magdugtong, di ba? Yan. Yan. So, ano pa ang dapat ninyong malaman na So, mga kaibigan, ito lang siguro muna yung ating mai-demo sa inyo at kung may mga comments kayo, mag-comments po kayo sa baba at kung bago kayo sa aking channel i-subscribe ninyo ako at para bawat video ko po ay mapanood ninyo at sana po panoorin nyo lahat ang mga video ko mula sa una hanggang matapos kasi para kumpleto po yung istorya natin at sana po patuloy ninyong subaybayan ang video ko, panoorin ninyo at sana po ay maraming salamat din sa mga suporta ninyo sa aking YouTube channel at sana po may matutunan pa kayo at kung may mga request kayo na kaya kong gawin mag-comments lang kayo at kung anong gusto ninyong matutunan at baka alam ko sigurado hindi ko kayo bibiguin. Maraming salamat sa inyong lahat at God bless po at sana po yung mga mahilig mag-fishing dyan
marami kayong makukuha pag kayo nag-fishing. Yung dito naman po sa Japan ngayon, yung mga malapit dito sa Shizuoka Prefecture, dito kasi kami sa Numaso. Ang Numaso po dito sa lugar namin yun ang the best na para mag-fishing ngayong summer dito. So dito po at kung may gusto kayong itanong, mag-comments lang kayo. At God bless po sa inyong lahat.